makapangyarihan sa lahat, nakikalat ang mensahe niya. Mapa-Ilonggo, Bisaya, Tagalog o Muslim man, tayo ay magkaisa, sapagkat siya lamang ang nag-iisang Diyos na Ama, na makapangyarihan sa lahat. Mapa-Ilonggo, Bisaya, Tagalog o Muslim man, tayo ay magkaisa, sapagkat siya lamang ang nag-iisang Diyos na Ama, na makapangyarihan sa lahat. Single day, I'm facing trials and problems. When a new beginning is coming, my life gives me hope. When you call Almighty Father, He will never let you go. When you call Almighty Father, He won't ever break your heart. I'm sorry, Almighty Father, our God. We never believe your words that you've given to us. God Almighty, the Father of all, the Holy and Sacred One. Please forgive us, Father or God. God Almighty, the Savior of all, the God of all the prophets, the God of Jesus Christ. You can serve two masters at the same time. Father God is different from His Son Jesus Christ. When you call Almighty Father, He will never let you go. When you call Almighty Father, He won't ever break your heart. I'm sorry, Almighty Father, our God. We never believe your words that you've given to us. God Almighty, the Father of all, the Holy and Sacred One. Please forgive us, Father or God. God Almighty, the Savior of all, the God of all the prophets, the God of Jesus. 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo nga radyo. Broadcasting live from Coronadal City, South Cotabato. Ito ang 107.3 Radyo Latigo.
Naghahatid sa inyo ng mga sariwa, bagong mga balita at mga musika mula sa makaluma at makabagong henerasyon. 107.3 Radyo Latigo, ang amigo mo na radyo. Pagbabago at pag-asa sa Diyos na Ama. Ito ang programa ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father. Pagbabago, paghingi ng kapatawaran, gabay para sa kaligtasan. Ang sabi ng Ama, ako ang totoong Diyos. Ako ang totoong kaginhawaan. Ipunin niyo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, hindi ito makakapantay sa akin. Kahit isang alikabok, ako ang Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat. Mapalad ang taong nagtitiwala, nananalig at sumusunod sa Diyos na Ama. Ito ang programa ng The Holy and Sacred Almighty God, our Father, tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo. ang amigo mo nga radyo. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Isang mapayapang umaga sa ating lahat, sa lahat-lahat ng tagapakinig ng 107.3 Radyo Latigo sa buong probinsya ng South Cotabato, sa 27 barangays ng Coronadal City at sa lahat ng mga katabing probinsya na naaabot itong ating estasyon. So ngayong umaga, narito na naman kami muli upang maghatid sa inyo ng mga kwento ng buhay na maaring makapagbigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa kasama ang Diyos na Ama. So ngayong umaga, narito po ako sa inyong harapan upang maghatid sa inyo ng isang napakagandang kwento ng buhay ng ating guest speaker. So kasama yung aking partner, Sir Bernardo Bubok Sildarios, and then sa ating guest speaker from Luzon. So ma'am, good morning po. Pwede po ba kayong magpakilala ma'am sa ating tagapakinig? Oo. Magandang umaga sa ating lahat sa istasyon ng Radyo Latigo. Ako si Alma Aquavera. Galing ako ng taga Samar ako, Northern Samar. Pero dito ako sa Maynila ngayon. Bali, dyan ako nag-misyon. Isa rin akong nakakilala sa Diyos na Ama. So ibig sabihin po ba niyan, ma'am, sa Samar po kayo lumaki? And then ngayon po, ilang years na po kayong nagsistay ma'am sa Metro Manila po? Bali, nakarating ako ng Metro Manila, 15 years old. Dito sa Metro Manila, sa Quezon City. Bali, ako dyan, 45 years na ako nakatira dyan. Ay wow, ang tagal na pala. No? 45 years. Oo. Sige partner, ano pala natin, yung tagapakinig natin sa mga kasama natin sa iba't ibang lugar, i-greet natin. Hello Baka po sa magtampo lahat yun eh. po ng mga nakikinig po through FB Live kasi nga po live tayo nasa ngayon, Luzon, Visayas po kasi yung iba nating kasamahan, and then nakikinig po sila through FB Live. So good morning po sa kina Ate Bing Castrense po, tsaka sa iba Hi, po Ate natin Bing. kasamahan. Yes. Sa kasamahan po natin sa Cagayan, sina Kuya Ryan, then Hello, Ryan. sa Cadiz, Dipolog, Dumaguete, and then Zamboanga City po. And then Luzon, yung sa inyo po Ate Alma, saan nga po ba sa inyo Ate Alma? Sa Quezon City. Quezon City. Quezon City. So mayroon pa tayong sa Pangasinan, no, sir? Mayroon. Sila Nanay Miling, sila Alma din yun, Alma Quinto, no? Isang sila compound. Isang compound. Yes. Hi sa inyo. Hello. Hi po sa Hello. lahat ng Hello tagapakinig sa lahat. natin. Then sa mga hindi po natin membro sa ating panong, so welcome po tayong lahat. Kasi nga po, yung mga mensahe ng Diyos na Ama is nais po niyang iparating sa buong mundo. Nais po niyang iparating sa bawat isa sa atin. So hindi lang po sa amin. Sa banga, sila yan, nakaradyo yun. Kanina, doon, open yung na yun. Pagdaan ko nagbabayanihan po doon sa Oo. sa Kikinig talaga yun sila sa Yes. radyo ngayon.
Doon po sa pinag-iipunan namin, doon po sa Banga, South Cotabato. So thank you po sa pagkikinig din. Maraming salamat din po sa mga kapatid natin sa Pasorio, sila Ma'am Queenie po. Hello po, good morning. So, Ma'am Alma, balik tayo sa iyo no, sa kwento ng iyong buhay. Ibig sabihin po ba, 15 years old kayong nandun sa Metro Manila, then doon na po kayo nag-asawa? Oo. So, ilan po yung anak nyo ngayon, Ma'am Alma? Bali, 6 sila. 6 sila. Isang lalaki at nandito yung lalaki kasama ko. Bali yung 5 nandun So, sa yung si Sir Manila. kasama niyo po. Oo. Then, 5 yung babae. So, paano nyo po ba, Ma'am Alma, maaari nyo po bang i-share sa amin at saka sa ating tagapakinig kung paano nyo po ba nakilala ang Diyos na Ama, kung paano, ano po kayo noon at saka ano po kayo ngayon? Oo. Nakilala ko ang Diyos na Ama sa Bagong Silangan. Naunang nakakilala ang ate ko. Yung ate ko na ano na siya ngayon, wala na siya na mayapa na. Patay na. Bagong Silangan, Quezon City yun. Oo, doon ko siya nakilala. Kasi mayroong yung ate ko tsaka yung kapitbahay namin na almighty rin ngayon pero nagkaroon ng sakit. Sila yung unang nakakilala. Si Nida at saka yung ate ko. Bale na ano nila yung ang Diyos na Ama, mayroong naglalako ng ano diyan ng sabon na ano lang pala, front lang pala niya yun. Ang totoo pinapakilala niya ang Diyos na Ama. Yan nakilala ng ate ko, tapos nung sa madaling salita na tapos na yung usapan na yan, pinakilala naman sa akin ng ate ko. Tapos nung kinikwento ng ate ko, sabi ko ganun ba? Mayroon palang ganun kasi na tinuturo sa kanila kung paano sila gagaling sa mga himala na walang iniinom na gamot. Ayan. So, ibig sabihin po, Ma'am Alma, is unexpected na makikilala mo itong panong na ito nang dahil lang doon sa babae na nagbebenta ng sabon. Sabon. Lalaki, si Lalaki. si Kuya Joey. Ay, di ba buhay talaga nila yon, yung hanap buhay nila, yung naglalako talaga. Oo. Pero sinasamahan talaga nila ng pag-share ng mga mensahe ng Diyos na Ama. Wow, ang ganda nun Pinapakilala. So, Ma'am Alma, maaari mo bang i-share sa amin kung ano ba yung, ano ka ba noon nung wala pa yung Diyos na Ama? At saka, ano ka ngayon na nakilala mo na siya? Nung time na hindi ko pa kilala ang Diyos na Ama, may mga bisyo ako. Hindi naman totally na mabisyo ako dahil natutulong ako magbisyo nung time na nandyan ako sa Silangan, sa Bagong Silangan, kasi yung mga naging kapitbahay ko, mga kumari ko, di ba kung ano yung nakikita natin sa kapaligiran, yun yung nagagaya natin. Yung environment natin. Oo. Bali, doon ako natuto na nagbisyo ako, na natuto akong magsugal, magmadyong, magtungit, mag-inom-inom ng alak, mag-video okay, doon ko nakuha lahat yan. So, masasabi mo, Ma'am Alma, na yun yung kaligayahan mo noon. Nung hindi mo pa nakilala ang Diyos na Ama. Oo. So, paano binago yung buhay mo, Ma'am? Nung makilala ko ang Diyos na Ama sa pamamagitan ng pagpunta ni Brother Jet dito sa Maynila, doon ko siya nakita at bali nung time na nandoon siya sa bahay ni Mami Nobredo nagpulong, doon ako na-amaze sa kanya kasi yung mga kwento niya hindi mo marinig doon sa ibang mga sekta. So, masasabi mo, Ma'am, na ilang taon ka nga noon, Ma'am, nung nakarinig ka ng mga mensahe? Ano na ako noon? Kasi bali 13 years na ako rito eh. Well, 28? So, 28? 15 plus 61 na 13? ako eh. 61 So, na ilang taon ka po nung nakilala mo po itong panong, Ma'am? bali mga 57, 56. 40, 40? 48. 48. So, 48 sa ganung edad, Ma'am, masasabi mo ba na doon ka lang sa edad na yon, doon na stage, doon na level,
doon ka na level na nakarinig ng kakaibang mensahe. Oo. Kakaibang pulong, ma'am, no? Oo, mga kakaibang pulong na hindi ko naririnig sa mga ibang sekta. Bali, yung nagkaroon ako ng interes sa mga pulong na naririnig ko rito. Ako naman partner, no, hindi na ma-open natin si ma'am. Oo. Pwede natin itanong sa kanya yung ano ka ba talaga noon? Kung hindi mo pa kilala ng Diyos na Ama. Parang personal, ano? Pero baka pwede, no? Ano ka ba talaga noon? Katulad ko, dati ako rebelde noon. Ikaw, ano ka ba noon? Lasinggera ba o ano ba? Hindi. Hindi ko masasabi Sorry. na lasinggera ako. Hindi ko masasabi na dati akong mga bisyoso. Natutunan ko lang ang mga bisyo nung time na nag-asawa na ako. Na time na yung mister ko, nung buhay pa siya, tinuruan niya ako maglaro ng Mahjong. Oo. Oy. Yung tungit natutunan ko sa kapitbahay ko, sa mga kumari, ganun, kaibigan. So masasabi mo, ma'am, na noong unang panahon, nung hindi mo pa nakilala ang Diyos na Ama, is nagsusugal ka. Nagsispend ka ng pera para doon sa personal mong kaligayahan. So ano ba yung Ma'am Alma Aquavera sa ngayon? Sino ba si Ma'am Alma sa ngayon? Sa ngayon, na ako, dahil nakilala ko ang totoong Diyos, ang Diyos na Ama, maraming nabago sa buhay ko. Wow. Sa loob ng 13 years na paglilingkod ko, binago ko lahat, iniwan ko lahat. Ang mga karamdaman ko, gumaling sa mga himala. Natuto akong, nagkaroon ako ng interes na magmisyon. So yun na po yung kaligayahan mo po sa ngayon, ma'am. Oo, ayan ang nagpapasaya sa akin ngayon. Pero partner, nagkasakit ka rin ba, ma'am? Oo, marami akong sakit Ay. dati. Na dito gumaling sa pamamagitan ng mga himala na hindi ako nainip sa paglakad ko sa halos masaya ako na lumalabas ako ng bahay. Ang dala-dala ko yung mga brochure natin na namin na pinapalaganap namin, pinapakilala namin ng Diyos na Ama. Kahit mag-isa ako niyan, gumagala ako, lumalakad ako. Doon lalo sa Bagong Silangan, doon ako talaga natuto. Ma'am, maari mo bang i-share sa amin kung ano ba yung mga karamdaman na dinanas mo noon yun na nga masasabi nating milagrong gumaling dahil sa sinunod mo yung mga mensahe ng Diyos na Ama? Nung time na may mga karamdaman ako, nagkaroon ako ng sakit sa hindi naman yung totally na sakit na, parang nararamdaman ko lang yung matris ko na parang hindi maganda yung nararamdaman ko diyan, na pinapa-check up ko sa mga specialista pa na doktor yung pinupuntahan ko diyan. Kasi nasa center ako dati, nagtrabaho ako ng health center. Bali, 14 years ako nagtrabaho ng health center. Oo. Nung time na nasa health center ako, addict ako sa pag-inom ng mga gamot. Nagsa-self-medication ako, kasi pakiramdam ko sa sarili ko, may mga sakit-sakit ako. Nararamdaman ko kasi sa katawan ko, pero hindi ko pinapa-check up. Kasi, di ba, sa hirap ng buhay, wala na yung mister ko, namayapa na siya. Yung 6 anak ko, maliit lang ang sweldo ko sa health center, local government, sa City Hall. Kaya ang ginagawa ko noon, pag may naramdaman ako ng mga sakit, iniinuman ko lang ng mga gamot yan. Kasi alam ko naman, kasi sa health center, di ba, sanay ako na nakikita ko yung mga gamot na mga simpleng gamot lang. Ginagawa ko lang yan sa sarili ko. Pero parang hindi pa rin gumagaling. Kasi may nararamdaman pa rin ako. Pumupunta ako sa doktor, nagpapa-check up ako, may UTI, at saka kung ano-ano mga karamdaman na nararamdaman ko sa katawan ko. Hindi pa masasabi na totally na mga sakit na talaga. Yung yung katawan ko,
sakitin ako na para akong mahina, medyo payat pa ako dati. So nabanggit mo po ma'am na sa hirap ng buhay noon. So nagagawa pa natin na bumili ng gamot, magpa-check up. So Sir Bubok, kasi naalala ko yun sa akin no, sa hirap ng buhay. So yung iniisip kasi natin, pag hindi tayo makainom ng gamot, mamamatay tayo, di ba? So Ganon, may takot. sa hirap ng buhay kasi nga Totoo naman yun. realidad po 'yan. Na pag hindi mo po nakilala ang Diyos na Ama, syempre matatakot kang mamamatay. Tsaka hindi mo alam kung baga pa, gagawin mo ang lahat para hindi ka lang mamatay. So yun nga, kasi sa karanasan ko din, Ma'am Alma, no, sa hirap ng buhay noon, inuuna talaga namin ang gamot. Kasi nga, yun yung inaakala namin na makakapagpapagaling sa amin. So, Sir Bubok, katulad mo din noon, di ba? May budget talaga. Every month talaga yung yung budget mo sa gamot. Oo. So, yun na nga budgeted talaga yun. Pero nga masasabi natin, yung in general, yung tao kasi takot mamatay. Yes po. Oo. So yun na nga yung kung actually wala pa ako sa Almighty, yung mga relatives ko, parents ko, mga lahat relatives ang pinaka iniiwasang topic yung kamatayan. 'Di ba? Kahit na magsama-sama mga magkaibigan, pag yan ang pinag-usapan, sabihin sa iyo, naku, wag naman yan, ibahin natin, no? Kasi makikita natin doon yung tao takot talaga sa kamatayan. Yun. Dito sa Almighty, ito yung pagkakaiba Kasi hindi lang na-explain sa atin na yung kamatayan, na sa tao? Kakambal ng buhay. Kakambal na yun. Yes. Simula nang isinilang ka, kakambal mo na ang kamatayan. So whether or not to accept, talagang darating. Kasi yung edad natin pasulong. Yung mundo pasulong, hindi umatras. So tatanda talaga tayo, 'di ba? Ito na nga dito sa The Holy and Sacred Almighty God our Father, dito sa Diyos na Ama, sinasabi na huwag katakutan ang kamatayan. Yes. 'Di ba, no? So ito, dito lang 'yan sa panong ng Diyos na Ama. Matanong ko lang kay Ma'am Alma, no? Sige, 6 ang anak Tapos wala na siyang asawa. Mahirap din 'yon. So paano ba naitaguyod ang buhay natin? Nairaraos naman kasi yung anak kong panganay madiskarte siya. Kahit nag-aaral siya, nagmamasahe siya. Massage therapist siya ngayon Bale, yun yung sideline niya. Tumutulong siya sa akin. So may office siya doon sa Manila ngayon? Parlor. May parlor siya. Sige. Baka wag natin pag-usapan, baka commercial yun Sisingilin tayo dito sa radyo. So, kung Ma'am Alma, nung unang panahon kasi nga nasabi mo na sa hirap ng buhay, nagawa mo pang gumastos sa mga gamot, sa So ngayon, nakikita ko kasi sa mga Facebook post mo na yung mga post mo is mostly yung lakad-lakad na kung saan-saan ka na pumupunta para lang na mag-share ng mga mensahe ng Diyos na Ama. So masasabi mo ba na yun na yung main priority mo po? Oo. Ayan na yung pinaka main priority ko kasi dito ako binago. Dito lahat gumaling yung mga sakit ko sa mga himala na masabi ko na talagang ibinigay ng Diyos na Ama yung pagpapala sa akin. Sa mga anak ko, kasi yung mga anak ko maayos sa mga trabaho, sila yung tumutulong sa akin sa financial para magsuporta sa mga mission ko. Kaya masabi ko na ito yung pinakamalaking biyaya sa akin na dumating ang makilala ko ang Diyos na Ama at ipinagpapatuloy ko to. Kaya ganun ako kasigasig, kaaktibo, mag-mission na kahit mag-isa ako, magyayaman ako ng kasama ko, na mayroon naman na naisasama ko. Yung mga kasama ko dyan sa Maynila. Ganun ako kasigasig. Pero yung kayamanan na masasabi ko na totoo, ito yun. Yung
mayroon akong totoong Diyos na Meron ka ng Diyos sa buhay mo. ang Diyos na Ama. Ibig sabihin yan, ma'am, buong buhay mo na inaalay mo na sa Diyos na Ama. Oo. Kasi nga, hindi ka na umiinom ng gamot. Hindi ka na, kumbaga pa yung budget mo noon sa pagpapa-check up at saka sa sa mga iniinom mo na is ginagamit mo sa paglakad mo araw-araw. Oo. Ang pera ko, nilalaan ko na sa mga mission ko. Kung dati sinusugal ko noon, kung dati ginagamit ko sa pagbili ng mga gamot, dahil ngayon na nandito na ako sa Diyos na Ama, libre na ang kagalingan. Sa 13 years ko na nandito ako sa Diyos na Ama, hindi na ako gumagastos sa mga gamot, sa mga karamdaman, dahil pinaghimalaan na ako ng Ama. Lahat ng mga karamdaman ko, pinagaling niya. Kaya yung pera na tinatanggap ko sa mga anak ko, sa pamilya ko, inilalaan ko yan. Inalaan mo na Ibig sa sabihin, ma'am, mga misyon. isinasabuhay mo yung mga mensahe ng Diyos na Ama. Kasi nga kapag nakarinig ka ng mga salita ng Diyos is yung iba sinasabi pagkain daw yun ng kaluluwa natin. So, ibig sabihin, ma'am, isinabuhay mo, ibig sabihin, kinain mo talaga. Yung, kumbaga pa, yung pagkain ng kaluluwa is isinabuhay mo talaga. Yung mga mensahe, isinabuhay mo talaga. Kasi nga, yung physical natin is kumakain. Kanin. Ng kanin. So, yung iba kasi, Sir Bobok, sinasabi kasi na magsimba lang ako, makinig lang ako ng mga pulong, ng mga mensahe ng Diyos na Ama, is okay na. Okay na, Kasi mga daw yun lawat yung lang pagkain, yun yung pagkain ng kaluluwa. Oo. So, ano ba yung kaibahan, Sir Bobok, no? Kasi nga, dito sa atin, sa panong ng Diyos na Ama, ipinapaliwanag talaga. Pinapaintindi talaga. So, kasi nga, ako noon, sa dati kong paniniwala is ganun eh. Makapagsimba lang ako, okay na. Makapagbigay lang ako, okay na. Nakakain na yung espiritu mo. Nakakain na daw yung espiritu, yung kaluluwa. Oo. So, ano ba, maaari bong bang i-share, Sir Bubok, dito sa atin, no, sa panong na, ano ba dapat? Ano yan si Kristo ang nagsabi niyan kung maalala natin. Sabi niya, hindi lang mabubusog ang tao sa pagkain, kundi sa salita na rin ng Diyos. So kung titignan natin, yun ang nangyayari sa panahon niya yun. So tagal na ng panahon. Kasi yung pagkain nga nila hindi kanin sa kanila doon tinapay. Kaya nga sinabi niya, hindi lang sa tinapay mabubusog. Pero ano yon? Kung i-compare natin sa panahon ngayon, titignan mo maraming nagsisimba. Pero paglabas ng simbahan, so may mga mali pa rin na gawain. May mga naalala ko dati sa akin Meron nga nagbibigay ng words of God, no? Sabihin natin, with due respect sa mga pastor at sa mga pare natin, no? Sila yung nagbibigay ng words of God. Ngayon, marami. Kasi ako mismo, galing din ako ng kulungan. Nakulong din ako. Merong isang tao na nagpipreach, halos memorize ang Bible. Pero Kasama mo sa kulungan, Sir Yes, Bubok? oo. Nagpipreach siya dati, memorize ang Bible. Bakit tuwing gabi inaano niya yung anak niya, ginagapang. So yun, nakulong siya dahil ang kaso niya rape. So memorize mo ng Bible, alam mo na, nagsasalita ka na sa tao. Anong ginawa mo? Kasi nga yun yung kasabihan nga, Sir Bubok, na yung pagkain ng kaluluwa natin is hindi natin kinain. Pinakinggan lang natin, kumbaga pa. Kung titignan mo sa panglabas, hindi yung word for word na kinain, no, na literal, kundi yung salita ng Diyos na ibig sabihin yung kinain natin, hindi yung literal na kinain, kundi yung tinanggap natin, inilagay natin sa ating puso't isipan, at isabuhay. Hindi yung nakikinig tayo tapos sa tenga, dumaan lang sa kabilang tenga rin. So, binaliwala. Yung words of God, hindi lang narinig mo, pinalabas mo, hindi lang na nagsalita ka rin ng words of God, pero importante doon kasi yung gawa. Yung paano mo isabuhay, no?
So kumbaga, yung tinapay na yun na nabubusog yung tao sa panahon ni Jesus, yun yung yung mga pagkain na not necessarily na tinapay. Kasi yun yung salita niya yun yung matalinghaga, no? May mga meaning yun. So yung ibig sabihin ng tinapay yun, yung lahat ng pagkain. No? Kung ikumpara mo ngayon, ang dami-dami, no? May Jollibee tayo, may McDo, may kung ano-ano pang pagkain. Pero in general, kung titignan mo yon, dalawa ang ibig sabihin nun. Hindi lang mabubusog ang tao sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. So, ang isa pang usapin doon, hindi lang mabubusog ang tao sa material na pangangailangan, kundi sa spiritual din na pangangailangan. So, sa panahon natin ngayon, yun yung contest in between material and spiritual. Kasi kung puro ka pagkain, material din yon. Kung nag-ambisyon ka na yumaman ka, material din yon. Kung nag-ambisyon ka, lahat ng bagay ma-acquire mo, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng kung ano-anong mga gamit, so material yun. So pero kung spiritual naman, inambisyon mo, no? Katulad natin, pinag-uusapan natin ng words of God, no? Yung salita ng Diyos na Ama, pinakilala natin ang Diyos na Ama. So spiritual na gawain yon. Pumupunta ka sa mga lugar na isang community na pinapakilala mo ang Diyos na Ama. Pumupunta tayo sa loob ng kulungan, yung facility na yon. So nag-introduce tayo doon ng Diyos na Ama at the same time hinihikayat natin yung mga PDL na magbago. So spiritual na gawain yon. So ibig sabihin, mabubusog tayo sa spiritual na gawain. Hindi yung sa spiritual na nakikinig ka lang. Kung nakikinig ka lang, sabihin mo, nabusog ka na sa words of God. Kung ikumpara mo ngayon, ang daming nakikinig, ang daming salita na ibinigay ng Diyos sa atin, bakit ang daming nakukulong dyan? Bakit ang daming nangyayaring hindi maganda sa paligid natin? So halimbawa, sa Maynila, naglalakad ka dyan, sa inyo ate, no? Naglalakad ka dyan, malamang ano mangyari sa'yo? Mas-nuts ka, ng kutsilyo na masagasaan ka. Ang daming masasama ngayon. So lahat ng masasama na yan, nakarinig na din yan. Kasi mayroong nagsasalita sa TV, mayroon din sa radyo. Ang dami. No? So yun ang kaibahan, Sir Bubok, no? Nakarinig at isinabuhay. Yun ang iba. Yung Kaibahan. narinig lang. Kasi nga, marami sa atin yung nakakarinig ng mga salita ng Diyos. Pero bihira lang po yung sumusunod or isinasabuhay yung mga mensahe ng Diyos na Ama. Kasi nga, yung kadalasan kasi, Sir Bubok, ganito yan meron kasi akong nakakasalamuha minsan kasi nga nagnenegosyo ako, no? So naglalako ako ng mga pagkain or frozen goods. So mayroon minsan yung customer ko, ewan ko nga ba kung bakit ayaw niyang sabi ko, iwan ko na lang dito kasi walang tao sa bahay na, wag dyan, ganito, ganyan. No? Pero nakikita ko yung kapitbahay na maaring mapag-iwanan is nagsisimba din yun. Ano din yun, pero yun na nga, kasi nga sila yung mas nakakakilala kasi nga araw-araw silang nagkikita, no? Kasi nga magkapitbahay sila. So maaari na siguro nga yun, nagsisimba, nakikinig ng mga pulong, nakikinig ng mensahe ng Diyos na Ama, pero hindi isinabuhay. Kasi nga pag isinabuhay mo yung mga mensahe ng Diyos na Ama is, 'di ba, wala kang kaaway. Gumagawa ka ng kabutihan, marunong ka ng magpakumbaba. Kasi nga mayroon din akong na-witness na mayroon din akong kasi na based sa experience ko is yung minsan yung nanghihingi ng sponsor or donations para nga daw po doon sa activities sa church. So minsan mayroong mga pangyayari na gano'n na kuha ka lang doon kasi hindi naman yan nila alam na ganyan yung yung nahingi ko. Parang sabi ko, ginagamit yung pangalan ng Diyos para makahingi, tapos hindi doon nilalaan yung
kung ano yung na-donate. So, ganun. Sabi ko, hindi isinasabuhay yung mga salita ng Diyos. Kasi nga, pag isinasabuhay mo na yung salita ng Diyos na Ama is dapat talaga magsumikap talaga na maging matuwid. Kasi nga, hindi pa tayo totally matuwid kasi nga yung temptation Ay, oo andyan naman. palagi sa atin. Oo. Habang nabubuhay tayo, andyan talaga yung mga temptation na Magsusumikap sige, na anuhin lang, mo yan, kunin mo magsusumikap yan. talaga na maging Magsumikap talaga. So, bilang isang missionary, yun yung kaibahan kasi sa akin sa ngayon, Sir Bubok kasi nalaman ko na yung katotohanan na sa mata pala ng Diyos na Ama is hindi sapat na makarinig ka lang ng mga mensahe niya or ng mga pulong niya. Dapat talagang isabuhay talaga natin yung mga mensahe ng Diyos na Ama. O nga partner, palagay ko palitan natin yan, yung hindi ka lang nabubusog sa pagkain, mabubusog ka rin sa salita ng Diyos. Palitan natin yan na hindi lang pinapakinggan ang salita ng Diyos, Yes. kundi isa sa gawa, isa buhay, no? Yung ibig sabihin nun, kung isinasabuhay mo na ang salita ng Diyos, kinain mo. Kinain Parang mo. ganun, Yes ano? po. So yun, hindi yung literal na kumain ka ng salita ng Diyos, nakinig ka lang. Nakinig mali. lang. Yes, yun yung kaibahan. Dapat gawin mo. Oo. So, yun na nga yung package deal na nga ng Diyos yan sa atin. Matagal na yan, ipinaparamdam sa mga tao. Kahit na yung tao na walang alam sa buhay, na hindi nakapag-aral, may alam yan sa mga maling gawain. O, di ba? Punta tayo ng bundok. O, yung mga IPs doon na nakausap natin, sila hindi rin nakapag-aral, pero bakit alam nila na mali ang pumatay? Mali ang magnakaw. Sa ano yan package deal na yan na binigay ng Diyos sa atin. May puso't isipan tayo, may damdamin tayo. Makaramdam tayo kung ano yung mali o ano yung tama. So, yun na nga. Sige, solve na yan. Yung pagkain, gawin na nating kung kinain mo yan, ibig sabihin, isinasabuhay mo na yan. Yes. Oo. Ina-apply mo na sa sarili mo. I-apply mo na sa sarili mo. Yes. Balik tayo kay Ma'am Al. May gusto akong itanong. Sige. Ano na, Ma'am? 13 years ka na dito sa Diyos na Ama. Sa pagmimisyon mo, missionary ka kasi, may naramdaman ka ba o may naranasan ka ba na naghadlang? No? May mga hadlang ba sa iyong pananampalataya, yung sa iyong paniniwala sa Diyos na Ama? May mga hadlang ba sa pagmimisyon mo? May mga kahirapan ka bang na-encounter dyan? Sa ano mo? Yung mga nagiging hadlang, yung mga problema. Oh, yung ganon. Yung Problema. parang ayaw mo na minsan mag-mission kasi ganito ang Parang problema. naisipan mo yung mag-surrender na lang, huminto na lang. May ganun bang pangyayari? Kasi ano din yun ano natin yan sa mga kasama natin na baka may katulad din ng problema. No? Minsan, sa susunod pumapasok na lang sa ako isip. mag-mission. may ganun ba, ma'am? Sa akin, kahit pumapasok sa isip yan, nilalabanan ko yan. Nilalabanan mo. Kasi ang palagi kong iniisip yung kaligtasan ng espiritu ko. Ayaw ko mapunta ng impyerno Kaya ganun ako lumaban. Kahit na inabot ako ng katamaran, tatayo ako dyan kahit na pag sinabing may mission ako bukas, umaga pa lang, madaling araw pa lang, nakaano na ako niyan. Nire-ready ko na yung sarili ko. Ganon ako sa pagmi-mission. Hindi maging hadlang sa akin yung mga maliliit na bagay, yung panghinaan ako, mga problema. Hindi ko iniisip ang problema. Binabahala ko lang sa Diyos na Ama. Mas iniisip mo, Ma'am Alma, is yung espiritu mo. Oo. Yung kaluluwa mo, paano yung gusto nating pumunta ng langit, gusto nating maligtas, pero paano? O yung sinisiraan ka, sabihin nila, wag kang dyan. Kung Tama ating na yan. babalikan, Sir Bubok, sa panahon nga ni Jesus, di ba, tinawag siyang baliw. Nangyari ba yan sa'yo? Maraming beses akong tinawag. Minsan sinabihan ako ng kulto. Oy, kulto, Oo, kasi puro salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig ko. Puro pag-a-advise sa tao na magbago na kayo, mamuhay na kayo sa katotohanan, yung kalooban ng Diyos na Ama sa buhay nyo. Ganon ako.
hindi ako pinapansin. Minsan tinitingnan ako ng tao. O kaya mayroong sinasabi na sino yung binabanggit nitong na ama-ama. Maganon pa sa akin. O yung awa ng Diyos yung tao na nagbabanggit ng ganon na mayapa na. Marami ng ganyan. Marami ng ganyan. Isang patunay na hindi talaga itong yung mga salita biro. ng Diyos na Ama is hindi talaga biro. Oo, kaya ako nagpapatuloy. Yung sinasabi nga na kumain ka ng tinapay. Oo, mas mabubusog ka sa tinapay. Pero yung katotohanan dyan, mas mabubusog ka sa spiritual kung yun yung pagtuunan mo. Kasi Ibig yung sabihin yan, Ma'am tinapay, Alma, oo. is yung pag binusog natin yung physical natin, dapat yung spiritual aspect natin is busugin din natin. Oo. Kasi yung pagkain physical pagkain lang yan Pero yung mas importante yung spiritual. Yung doon mo maisabuhay yung mga ginagawa mo sa araw-araw na yung pagiging matuwid. So, Yun yung katotohanan. balikan natin, Ma'am Alma, no, yung may nakapagsabi sa iyo na kulto ka kasi ganyan na yung routine mo araw-araw, pinapakilala mo yung Diyos na Ama, sinishare mo sa tao na magbago na, ganito, kilalanin ang Diyos na Ama. So, naranasan ko rin kasi yan Sabi ko, paano mo masasabing kulto kahit nga yung mga lalaki dun sa amin, hindi nga umiinom ng alak So, yung may isa kasi akong experience before na sinabing, kulto yan kasi ganito. Oy, sino ba sa atin yung kulto? Ikaw na nagsisimba pero maraming bisyo o ako na kinikilala ko yung Diyos na Ama tsaka iniwan ko na yung mga masasamang gawain. So, parang parang nakapagbiro ako ng ganon kasi nga hindi basta-basta yung maging masasabi nating maging missionary kasi nga dito sa panong ng Diyos na Ama, hindi lang basta-basta na pumunta ka doon, pumunta ka dito para lang na mag-share ng mga mensahe, kundi dapat isabuhay talaga yung mga mensahe ng Diyos na Ama. Katulad na lang sa akin, kasi nga ako before, kilala talaga ako ng mga kaibigan ko, Ma'am Alma, Sir Bubok, na palabiro, tapos kung ano, nakikisama ako kasi nga mabait ako. Pero masasabi kong hindi ako matuwid. Kasi nga dumadating pa sa point na yung mga akala kong maliit na kasalanan is okay lang. Okay lang yun sa Diyos na Ama kasi nga nagsisimba din ako Mababayaran din yun Hindi ko pagsisimba. akala ko kasi pag nag-offer ka doon, pag nagbigay ka lang, nagsimba ka lang, nakinig ka lang, okay na. So dapat pala isabuhay. So Sir Bubok, naranasan ko kasi na before na yung siyempre nag-share ako. Paano ako paniniwalaan ng mga kaibigan ko kung mismo sa sarili ko is hindi ko binago yung mali? Kasi nga nakakapag-tolerate pa ako. Kasi nga sabi ng isa kong friend, yan si Tata, ganito ganyan na tinuturo sa sa kapwa niya, tinuturo sa atin na magbago pero mismo siya tinotolerate niya yung mali kasi nga yung asawa ko po kasi is umiinom ng alak at saka naninigarilyo. So sabi niya, yan siya, ano lang yan. Pero ngayon ko lang kasi yan nalaman nung yung isa sa kaibigan namin, kasamahan namin doon sa school, sa daycare, is pumunta doon sa bahay. Sinabi niya sa akin, buti nga ganito ganyan na natuwid mo na yung palagay kong mali kasi noon nung isang bahay pa kayo ng pamilya mo is mayroon pa kasing kasama natin o friend natin na nakapagsabi na yan siya, sinasabi lang yan sa atin so yun nga, Sir Bubok, yung point dapat isabuhay talaga. Isabuhay. Kasi nga, paano ka paniniwalaan ng sinisharan mo yung... Kung ikaw mismo. Hindi pa nagbago. Hindi mo binago yung mali or hindi mo tinuwid yung mali. Parang sasabihin mo lang, wag kayong uminom. Pero umiinom ka pa rin. Pero ako mismo, yung kasama ko sa bahay, umiinom pa rin. Ganun nga. Yun ang nakikita ko na na mali yung sinasabi na, halimbawa ako, nagsasabi ako na wag na kayong uminom. Pero umiinom pa rin ako. Yung mali talaga yon. Kaya nga yung minsan yung term na pang-military term na yun follow what I say. Do not follow what I do. Maniwala kayo sa salita ko. Pero wag sundan yung wag nyo lang sundan yung ginagawa ko. So parang military. Kuwan talaga So, pero sa atin naman, sa part natin, halimbawa, nakikita natin yung kasama natin na gumagawa ng mali.
So anong gagawin natin? So ibig sabihin sa part natin na Almighty, yung paggagawa kasi ng mali, individual yun Individual. O Kasi nga kanya-kanya. individual yung kaligtasan. O individual din. So kung may mali yung kasama natin, kanya yon. O pananagutan niya yon. Tapos wag natin gawin basihan na ay mali siya, okay lang pala ako, pwede na rin ako gumawa Sundin ng mo. mali. Meron hindi kasi yun. sa atin, Sir Bubok, Hindi pwedeng maging mali maging tama ang mali. Oo. Kasi mayroon din sa atin, Sir Bubok, no, bilang isang missionary. So, yung mali ng kapwa natin, missionary, is minsan, di ba, yung sarili natin, hindi natin nakikita. So, Yes. Isa maaari yun. na pag may mali siya, sabihin mo sa kanya, uy, parang ganito yun Pero in a nice way. In a nice way, yes. Wag na, pag alam mong mali, ay gumawa siya ng mali, sundin ka rin yun kasi okay nga sa kanya. Wag ganon. Wag Kung, ganon. ibig sabihin, dito sa atin, dito sa mundo, sana, magtulungan tayo. Oh, Kasi nga, yung sarili nating pagkakamali is hindi natin nakikita. Yun nga ang ginagawa natin, Sir Bubok, no, din sa iba natin, sa ibang like sa mga kapwa natin na nasa kulungan, yun yung ginagawa natin. Yung tinutulungan din natin na magbago. Oo. Maano ko lang kay Ma'am Alma kasi Maynila kasi yung Maynila, yun ang sentro ng ano natin, yung pag sinabi mong Pilipinas, capital of the Philippines is Manila. So si Ma'am Alma yun. So ang daming tao doon sentro kasi yun capital city natin. Kung ang member natin sa Almighty, Ma'am, mga ilan ba sa Maynila ngayon? Bali, 3 na lang kami natira. Tapos Kita mo, 3 na lang Yung isa, hindi pa ganun ka-aktibo. Bali, 2 na lang kami na active dyan na kumikilos. Oo. Pero ngayon, meron kaming na isama. Kanina nag-chat na sa akin na kumusta na kami. Okay Nakikinig naman siya ngayon? Hindi ko lang alam. Sa FB Live tayo, baka andyan sa i-greet natin. Good morning sa iyo, kapatid. Good morning sa Manila. Kapatid namin dyan sa Maynila. Sinong pangalan nun? Tumangkap sa ama, si Ate Pani. Oy, Ate Pani. Gandang umaga sa iyo. Kasi sa Biblia kasi, makikita natin dyan, yung simula pa sa panahon ni Kristo, ilan lang ba ang naniniwala sa kadami-dami ng tao, no? Tapos kung titignan mo yan sa 12 na apostoles, no? Apostles ni Kristo, ilan bang totoo diyan? No? Yung sa panahon na inaano si Kristo sa krus na, yung panahon na papatayin siya, pinapasan yung krus, may nag-deny pa nga 'di ba? So kakonti. So kung titingnan natin, Ma'am, sa lawak ng Maynila, sa lapad ng Maynila, mga ilang part lang ba ang namisyonan mo doon? Na rin. Sa mesa na ito, ganito kalawak. Saan ka banda nakamisyon? Gaano ba kalaki? Nakaabot na rin ako ng Taguig. Nakaabot kami ng ng Pasay. Naikot namin ang iba't ibang parte ng Metro Manila. Pero ang pinaka talaga namin, yung diyan kami talaga sa Quezon City. Quezon City. Oo. So kung ikumpara na rin natin sa population, milyon ang populasyon ng Maynila. Yes. Mga ilan kaya yung namisyonan natin? Hindi ko na estimate mabilang. lang. Umabot din ba ng 1,000? Kasi nga araw-araw Hindi maglalakad lang, si hindi lang. Ma'am Alma Sa 13 years ko na Oo, pagmimisyon, 13 years. hindi lang ganun. Ayoko magbilang, pero ang Diyos na Ama, alam niya. Oo. Kahit sa social media, ang dami kong namisyonan. Talagang minsan inaabot ako ng 1:00, 2:00 ng madaling araw. Pinupulungan ko yung nagchat-chat sa akin na mayroong ganitong problema, may sakit, may ganito. Oo. Pero yung isang tanong dyan, partner, naniwala ba sila? Yun. Kasi kung balikan mo yung Biblia, sa panahon ni Noah, di ba? So sinabi din Noah sa mga tao, naniwala ba sila? Pero yun na nga, Sir Bubok, no, Talaga, hindi mahirap. naman kasi natin pwedeng pilitin na paniwalaan tayo, pero ang hindi layunin ng organisasyong ito o ng grupong ito is maiparating lang sa tao yung mga mensahe ng Diyos na Ama, Yun. kung yung nais niyang anong nais niya na
'Di ba? Yun na nga pagbabago, yun yan talaga yung ano niya, pagsisisi, pagbabago. So kasi nga sa mensahe ng Diyos na Ama, walang kumaga pa, hindi mahalaga na maraming maniwala. Hindi na mahalaga sa kanya yun kasi nga makapangyarihan siya. Hindi babawas yung kapangyarihan ng Diyos na Ama kung hindi tayo maniniwala sa kanya. Oo. Kasi nga tayo, nabubuhay tayo, hindi pwedeng mabuhay tayo nang wala ang Diyos na Ama sa atin. Pero siya, andun man tayo or andito man tayo o wala, na nagsisilbi sa Kanya, hindi tayo mababawasan. kawalan. Hindi tayo kawalan sa Diyos na Ama. Yes, Ano hindi yun, tayo partner, kawalan eh. Nakita ko yun parang history repeat itself pa rin. No? Yung sa panahon ni Noah, ang dami niyang kinausap, ang dami niyang sinabihan na magbago. So walang naniniwala. Kasi yung sa panahon na yun, may warning sa Diyos na magbago na kayo. Kung hindi, ganito ang gagawin ko sa inyo. So pumasok sa isip ko, parang ganun din. Sa panahon ni Noah, halos walang naniniwala. Sa panahon ngayon, ganun pa rin. So kung titignan mo, Manila, major city ng Pilipinas, capital city ng Pilipinas. No? Tignan mo yung mga bagyo. Sa ngayon lang Lindol. Sunod-sunod, di ba? Yung Cebu, tapos Balita Davao, kagabi Jensan. So mga city din. At saka umuugong ang natin, Sister Alma. Yung The Big One, Maynila ang tatamaan, di ba? Oo. Oh. Ibig sabihin nun, Matagal na yan, Sir Bubok, di ba? matagal na, Pero ngayon, grabe ang ugong ng usap-usapan. Darating talaga ang Big One. Sa Facebook, makikita Parang mo. parang yun na nga yung usapan kahapon nung galing tayo sa BGMP, yung nag-mission tayo doon. Oh, lumilindol pa nga nagsasalita ako doon. So yung usapan kasi natin nung pag-uwi is nung unang panahon, yung lindol is hanggang 3 lang. 3 magnitude lang. Oh. So ngayon umaabot na tayo ng 7.8 ata yun. 7.6 Yun, kahapon. napaisip ako Sabi ko yun siguro yung yun siguro yung bunga ng mga kasalanan natin kasi nga sa panahon natin ngayon pabata ng pabata yung kasalanan eh. Kasi Yes, napunong-puno pabata ng ng Diyos pabata. na Ama. Yes. Kasi nga yung iba walang kamuang-muwang 3 years old pinapahawak ng magulang ng cellphone kasi nga yung magulang is busy sa paghanap buhay araw-araw kasi nga Para walang istorbo sa pina-priority trabaho ng kasi magulang. Sir Bubok yung pina-priority talaga yung material, paano kumita, ganito ganyan. Yung parang yung anak napabayaan na so mayroon akong nakita sa Facebook na Para post. manahimik yung anak, 3 years bigyan na lang old, ng imagine. cellphone. Yun. Ayan, dami pa namang kasalanan dyan sa cellphone. Naalala ko kasi, no? Yun na nga, major cities. Titingnan mo nga yung na-post sa Facebook nung nangyari sa Cebu. Nag-iinuman, nagsasayaw, ballroom dancing, nagkukonsyerto, yun, inabot ng lindol. So, anong magagawain yun? Gawain yun ng demonyo. No? Makamundong gawain. Makamundong gawain. Ngayon, umugong yung salita ng The Big One. 9.8. Yun na nga sa Facebook, 8.6 lang yata ang sinasabi doon eh. 7.2 lang eh. 7 point, na. 7. Kasi partner, ganito eh. Paparating tayo sa parusa ng Diyos na Ama eh. Parusa talaga yan, no? Yes. Kung titignan mo, sa way back sa panahon ni Moises, gusto ng Diyos parusahan yung Sodom and Gomorrah. No? So narinig ni Moises I don't know kung nabasa nyo yan, no? May kung sa Ilonggo pa ayo anay pa daw negosyo bla. Sabi ng isang tao doon sa hindi natin alam, Diyos ba yun o anghel ba yun? May tawaran pa na nangyari. Paparusahan ko ang lugar na yan, sabi ni Abraham. Andun yung silot. Madala sa parusa yun. Sabi niya, sandali. Halimbawa, may 50 katao na naniniwala sa Diyos at nakikilala ang Diyos. Paparusahan mo pa ba yung Sodom and Gomorrah? Sabi ng kausap niya, kung may 50, hindi ko paparusahan. Sabi ni Abraham, hindi yata abot. Halimbawa, sir, 30 na lang. Parang nagtawaran. 30 na lang kung may naniniwala. Paparusahan mo pa ba?
sabi ng Diyos o basta kausap niya, Anghel. sige, Anghel ng hindi Diyos. ko paparusahan. Sabi ni Abraham, parang wala pa rin. 10 kaya? Sir, 10. Oh. Tawaran na. Oh, sabi ng Diyos, sabi ng anghel, sige, hindi paparusahan kasi may 10. Sabi ni Abraham. So, paano Wala pa yan, rin. Sir Bubok? Yung sa kina Oo. Ma'am Alma. Kaya nga nagtanong ako, 3 na lang ilan sila. kayo na member ng The Holy and Sacred Almighty? Sabi niya, 3 na lang yata. Yung isa, hindi pa, ano. Hindi pa aktibo. Ayun. Yun na nga eh. So baka darating. No? Kaya nga Sabihin kami- natin dito sa mga kasama natin sa The Holy and Sacred Almighty, kayo ma'am, mahalagang role niyo dyan sa Maynila. Naku, baka mawala kayo dyan, dabigwan na yan. Paparusahan ng ama yan. Kasi nga, Ma'am Alma, yung paniniwala kasi ng iba is mag-pray lang, okay na. Oh. So, tandaan natin, yung prayer is walang Hindi yan power. makukuha Kasi, sa prayer. yes, kasi nga, yung masasabi nga natin, Sir Bubok, no, yung sa mga kulungan na napapasyalan natin, kung may power yung prayer, edi sana wala kayo dito. Sana walang tao sa ospital kasi nga lahat, hindi naman Oo, nagpe-pray na nagpe-pray magkasakit, yun. di ba? So, yun na nga, dito natin, realidad ito na dito natin madidiscover or malalaman sa mga nangyayari sa atin na kung may power yung prayer, edi sana walang mga kapahamakan, edi sana walang tao sa kulungan, sana walang tao sa ospital. So, no, partner, ito kasi yung pinaparating ng Diyos na Ama, Sir Bubok, na isang, kumbaga pa, pag tinatawag na tayo na para magbago. So yung mga pangyayari kasi, yung mga kalamidad sa atin is walang ano niyan walang may alam niyan Mayaman ka man o mahirap kasi ang parusa ng Diyos na Ama is darating. Oh, balik tayo doon partner, baka may magalit sa atin sa sinasabi natin na prayer papaliwanag natin ng kunti yan. Kasi yung usapin ng prayer, ang meaning niyan request. May kailangan ka kaya nag-request ka kay God. Nakikiusap. Oo, nakikiusap ka kay God. Yun na nga ang tanong doon, may sagot ba? Pangalawa, maganda yung sinabi ni Ma'am Krista dito, yung natin, di ba? So, prayer, may request ka. Halimbawa, may bayabas nga doon sa itaas. Yun yung So, kinumpare niya nag-request ka lang, sana kakain ako, mahulog. So, may mangyari ba? No? Ibig sabihin yung you put it into action. Tapos, yun bang nakikipag-usap ka sa Diyos, may request ka sa Diyos, talaga, ang Diyos walang kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan Kailangan sa Kanya. sa Diyos. So, yun na ang tanong, may sagot ba? Pangalawa, may gusto ang Diyos sa atin, yung pagbabago. Baguhin natin yung sarili natin. No? At isang punto dyan, siyempre kung hindi ka nagbago, malabo, lahat naman nagpipray. Halimbawa, isang tao na PDL, yung sa kulungan, nagpipray na makalabas. So, sinishare ko nga yung sarili ko No? Yung nagbago ako. Dyan mismo, umpisa sa loob ng facilities So, yung nagpipray, halos lahat ng PDL, nagpipray din yun na makalabas Yes. So, bakit hindi makalabas? Lahat ng pasyente sa ospital, nagpipray din na gumaling. Pero bakit may lumalabas na patay na? Lahat ng tao nagpipray na gustong yumaman, kaya tumataya sa luto sana wala nang mahirap, puro na tayo mayaman. Kung may power. No? So, ibig sabihin, yung gusto lang natin i-prove na yung may power dyan, ay yung pagbabago. Yes. Kaya nga sinabi ng BJMP na magbago kayo, no? Gumawa kayo ng mabuti kasi kayo ng GCTA, Good Conduct and Time Allowance. So doon pa rin pumapasok yung power, yung kapangyarihan pag nagbago ka. Kasi ipipresent ng BJMP yung pagbabago mo at yung magandang ugali mo, so madali kang makakalabas. So, yung may power, Sir Bubok, is yung actions natin. Aksyon, pagbabago. Yun. So, yung sinasabi ng iba, mag-pray ka at saka gumawa ka ng mabuti. So, sana walang sumama yung loob sa atin sa sharing natin dito, Sir Pero Bubok, no? simple lang ganito. Lahat tayo may anak. 'Di ba yung ginagawa natin dati sa natin yung pray kasi na-memorize lang natin yun Yes, oo.
memorize lang. Tapos araw-araw sinasabi natin. No? Okay. May anak tayo. Halimbawa, yung anak mo nagsabi na maghingi ako ng 20 ngayong araw. Bukas 20, bukas 20, 20, 20. Kung sa Ilonggo, matakaan ka. No? Pagkatala ka, kagapon 20, subong 20 naman, mangakig ka. No? Parang ganun. So, salita ng salita dapat gawa. Sige, Gawa ma'am. talaga. Oo. Katulad nung sir, no? Halimbawa lang yan, isa kang ama sa tahanan. So, sasabihin mo sa anak mo na, oy, wag kang magbisyo. Pero ikaw mismo nagbibisyo. Diba, sir, no? So, hindi pala dapat sa salita lang. Dapat sa gawa, Sa gawa din. talaga. So, yung layunin ng organisasyong ito o ng grupong ito is yung makapag-share ng mga mensahe ng Diyos na Ama. No, kasi nga lahat tayo dito sa mundo is magkakapatid. Yung nag-iisang pinanggalingan natin is yun na nga, yung pinanggalingan pala natin is isa lang. Isa lang talaga, the only creator, God the Father. God So the limited Father. yung oras natin, sir, no? May hanggang 11 AM lang tayo. So before po tayo mag-end, Ma'am Alma, may mensahe ka po ba sa mga tagapakinig natin? Oo, yung mga relatives mo doon, yung mga kakilala, yung mga kaibigan natin sa... Batiin mo po Manila. sila, Ma'am Alma. Oo. Diyan sa Metro Manila, kasi halos lahat dyan, marami akong mga kamag-anak dyan. Pero hindi man sila naniniwala. Kasi, di ba, dito sa atin, tulad din tayo ni Kristo na hindi pinaniwalaan. Kasi nasa katotohanan tayo. Sa salita nga lang natin, halos ayaw nilang maniwala. Kahit maganda naman yung sinasabi natin, di ba? Kaya yan, diyan sa Metro Manila, huwag tayo maging kampante. Kasi ang lindol na the big one dyan. Sabi nga ni Brother Jet kagabi, iniikot mo na ang mga probinsya. Oo. At diyan darating ang pinakamabigat na parusa na ang tao parang iisipin nila na huling ano na dyan. Iisipin nila na yun na yung pinakahuling buhay nila. Pag nangyari yan. Kaya dapat ang magbago ang tao. Magbago. Kilalanin niyo po ang Diyos na Ama. Magbago kayo. Maging matuwid. Kasi hindi pwede na alam mo lang ang salita ng Diyos, nagbabasa ka lang ng Biblia, pero hindi ka naman matuwid. Kasi kung lahat ng mga tao na nagbabasa ng Biblia, nagpumapasok ng mga bahay sambahan, kung totoo yan ng mga matuwid sila, dapat wala nang darating ng mga parusa ang Diyos, di ba? O yan. Kaya kung tayo maging matuwid lang sana tayo, baka hindi pahintulot yung pinakamabigat na parusa dyan na nakaamba sa Metro Manila. Malaki ang role mo nga dyan, Tialma, no? Oo. Para kang sinuwa. Grabe ang ano ko dyan. Minsan, Dapat pala, masigasig ka pa rin. Request talaga na sana hindi matuloy dahil sa'yo. yun na talaga, Kuya, na yun yung hinihingi ko sa Ama na wag munang matuloy kasi bigyan niya so pa yun sana na ng nga. pagkakataon. Kaya kumikilos ako, yung mga apo ko kasama ko nagmi-mission. Hinihila ko yung mga apo ko. So, maraming salamat, Ma'am Alma, no? Kasi nga, isa tayo sa instrumento ng Diyos na Ama. So, bago tayo magtapos, nais ko lamang batiin yung mga tagapakinig natin sa Facebook. Good morning po mga kapatid, watching from Pasorio, Motea, Zamboanga del Norte, Ma'am Mutya, Queenie, Zamboanga. Ma'am Caridad del Yomo, Sister Ata ito ni Ma'am Krista. Good morning mga Baka kapatid. mami Yes niya. po. Okay. Good morning po watching from Banga, si James Fiang, Jennifer Fabila, si Manay, Christopher Tejador, Jessica Anating, Jojo Damoli, Balogo Mary Grace, Bikay Ilisan, Ina, Evangelista Ina Forrester. Evangelista. So ito si Christopher Tejador. Good morning mga kapatid watching Sa ano yan? from Dumaguete. Sibulan, Negros Oriental Chapter. Sa So, Sibulan. Good morning watching from Coronadal, Mabel Vasquez, then from Hi, Pasorio, John Michael Tolentino, hello po, Ma'am Rochelle, Ma'am Mary Magwad watching from Banga, Jolnis Balogo, from Coronadal, Eduardo Bangkiling from Barangay Morales, then from Ito, Ma'am Alma Eliorimo, Ma'am hello Arjen dyan. Montenejo, Angel Aurelia, watching from Negros Oriental. sila Angel. Nini Esclito, watching from Sorala. Sorala, Hello po, yes. Good morning, Ma'am Lisa Sorala. Bolivar.
Kois Binge, si Saysay Amante Ablitado. Ablitado. Maoprindat Stalip. Ate Jovi Yap. So watching from Ren's Motor Shop, Lower Balmores. So doon ko po pinagawa yung ano ko. Iniwan ko doon, nanghiram ako ng motor nila. So thank you sa pagpapahiram. Then good morning watching from Jensen, Ma'am Maoprindat Stalip, si Ate Ami. Ate Ami. Antonia Baco Barrientos. Watching from Clarin Misamis Occidental. Wow. Christine nakapunta tayo Rotante. ng Brad Jet from Banga, South Cotabato, Ma'am Mary Desari Disavelle, congratulations sa ating mga kasamahan sa radyo sa inyong pagsisikap na maparating ang mga mensahe ng Diyos na Ama. So maraming salamat sa Diyos na Ama. Kasi nga po, instrumento lang po kami dito. Instrumento lang po tayo. So from Maito, Mary Desiree. So good morning po sa lahat. Salamat sa pakikinig. At saka gusto ko pong pasalamatan ng ating mga CEOs, Sir Ruel Nonoy Zambra, Sir Alvin Valerio, and Sir Donnie Valerio. At sa ating HR and admin staff, Ma'am Ruth Angeline Zambra Marikit and Boss Roma Coros Zambra, at sa ating partner sa technical side, Sir Winchi Chavez Caparino, at saka kay Ma'am Krista Morales de Leomo. So magandang umaga sa lahat at salamat sa pakikinig.